Masakit ang aking tiyan. Ano po nangyari sa inyo? Ako'y nagugutom. Nagugutom? Ito po tinapay. Kainin po ninyo. Kainin po ninyo. Ay, baka naman ikaw'y wala nang mabaon. Hindi po bali. Ako'y bata pa. Kayo matanda na. At makakahanap na lang ako dyan ng bungang kahoy para kainin. Sige po, kainin ninyo ito. Ay, salamat sa iyo. Sige po. Para kayo lumakas-lakas. Sama naman ang punta mo. Ako po'y patungo sa bundok ng Tabor. Sa bundok ng Tabor. Opo. Yan ang bundok ng Tabor. Yang mataas na yan. Diyan po ba nga po ng Ibong Adarna? Diyan umahapon. Ang Ibong Adarna ay isang ibong engkantada. Umakyat ka diyan. Sa kalagitnaan, meron kang makikita ang isang kuweba. Doon tumitira ang ermitanyo. Magtanong ka sa ermitanyo at sasabihin sa iyo kung paano ang paraan ng paghuli sa Ibong Adarna. Galing, marami po salamat. Ngunit, saan po ba ang tungo ninyo? Ay, wala. Dito na lamang ako. Hindi po, sabihin po ninyo sa akin at hatid ko kayo ron. Huwag na akong mabalat. Pabayaan mo na ako. Dito na lamang ako. Yumaong ka na. Kung gayon, ihiga ko kayo. Yumaong ka na. Marami po salamat. Patnubayan kayo ng Diyos na makapangyarihan. Paalam na po. Adios. Magandang hapon po. Magandang hapon po naman. Ako po si Prinsipe Juan, na anak ng hari sa Berbanya. Ano po ang inyong kailangan? Ang sadya ko po rito ay ang Ibong Adarna, na ayon sa manggagamot, ay siya lamang kagamutan ng sasakit ng aking ama. Ang ibong sinasabi mo ay engkantada at maaaring ikaw ay masawi sa paghuli sa kanya. Ituro po ninyo sa akin ang punong hinapunan at sisikapin kong mahuli kahit aking ikamatay. Maupo muna tayo. Salamat po. Sa itaas ng bundok na ito, may isang punong kahoy na maganda. Namumukod siya sa lahat ng mga puno, lalo na ang kanyang mga dahong kulay pilak. Yon ang hinahapunan ng Ibong Adarna. Bago siya matulog, kumakanta ng 7 ulit. Tuwing matatapos ang pagkanta, ay magpapalit ng balahibo sa iba't ibang kulay. Pag narinig mo ang kanta, ay sapilitang aantukin ka. Ngunit tuturuan kita ng paraan upang ikaw ay huwag magantok.
na ito at iyong dalhin ang 7 dayap at 1 nabaha. Sa tuwing ikaw ay susumpungin ng antok, sugatan mo ang iyong braso, pigaan ang dayap ang sugat, upang ikaw ay huwag matulog. Pagkatapos ng 7 kanta, ay tatae ang ibong Adarna. Pag napatakan ka ng kanyang dumi, ay magiging bato ka. Pagkatapos tumae, ay matutulog na ang ibong Adarna. At kung tulog na, hulihin mo na. Salamat po. Masahan ninyo susundin ko lahat ang inyong tagubilin. Tayo muna kayo at maliwanag pa. Maupo muna kayo. Tayo ay kumain. Salamat po.
ang ibong Adarna? Mabutit nahuli mo. Ilagay mo dito sa hawla. Salamat po sa inyong tulong. Dahil sa paraan na tinuro ninyo sa akin, kung kaya nahuli kong ibong ito. Wala nga naman. Ang taong mabuti, inililigtas ng Diyos sa mga panganib. Gusto mo bang makita kung patay o buhay ang iyong dalawang kapatid? Opo, nasa sila? Magantay ka. Na ito ang banga na may laman tubig na engkantada. Dalihin mo sa puno ng kahoy na kinahulihan ng ibong Adarna. Doon makakikita ka ng dalawang bato. Iyon ang mga kapatid mo. Busan mo ng tubig nang sila'y muling maging tao. Kung gayon, ipupuntahan ko na po sila. Oo, puntahan mo na.